Hinahandaan ngayon ng gobyerno ang rocket launch na isasagawa ng North Korea, lalo pat Pilipinas ang isa sa mga bansang posible raw mabagsakan ng isa sa mga debris nito. Ang nangunguna sa paghahanda ang NDRRMC o ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa gitna ng mga puna na tila overacting ang NDRRMC at nagsisimula ng panic, ang payo ng ahensya mas mabuti na raw ang nakahanda. May report si Tina Panganiban Perez. Ulit-ulit ang tiniyak ng North Korea na wala itong masamang balak sa nakatakdang test launch ng Unha-3 rocket nito anumang araw mula April 12 hanggang 16. Kaya ang NDRRMC hindi na babahala. Sakaling may masamang balak daw ang North Korea, bago pa man makarating ang rocket sa Pilipinas, pinasabog na raw ito ng South Korea o ng Japan na unang daraanan ng rocket. Militarily, wala tayong capability. This is not a cause for concern because unang-una hindi ito target, hindi natin kalaban yung North Korea. They do not consider us as an enemy. Ang pinangangambahan daw ng NDRRMC ang posibleng miscalculation ng mga taga-North Korea sa daraanan ng rocket. Kung lumihis daw ito ng kahit 1 degree lang, imbes daw na sa dagat ng Pilipinas bumagsak ang second stage rocket booster nito, tulad ng pinoproject ng North Korea, maaari raw itong tumama sa lupa. Wala tayong pangamba dito dahil inassure tayo na wala itong radioactive substances na kinatatakutan natin. Ang pangamba lang natin yung debris kung halimbawa ito babagsak sa kalupaan. Tatlo ang pwedeng mangyari sa second stage rocket booster na kalahati ng isang F-76 na eroplano ang laki. Una, bumagsak ito ng buo. Pangalawa, madurog ito sa maraming maliliit na piraso. At pangatlo, mapulbos o maabo ito. Wala raw problema kung sa dagat babagsak, pero kung sa lupa. So sir, kapag isang buo siya na malaki na babagsak, malaking pinsala po. Mas malaki ang pinsala. Kung mag-disintegrate siya at maliliit na piraso, Ganun din. malaki rin siya. Malaki rin ang pinsala dahil parang naghagis ka ng maraming bala. Ang pinaka-safe dito, yung matunaw siya or yung magiging abo, masunog. Kaya may ilang nangangamba sa rocket launch. Pero meron din namang di nakakaalam na may mangyayaring ganito. Nakakatakot kasi alam nyo naman po yung ibang bansa kung magpapakawalan ng bawa, yung mga napapakawalan ng metals na nakakamatay. Baka yung mga basura doon, di ba, babagsak dito, may mga matatamaan, di kawawa naman yung masasapol doon. So anong gagawin mo doon sa araw na nag-launch? Magdalasal na lang na sana walang matatamaan dito. Alam mo bang may rocket launch ang North Korea? Hindi po. Scary siya kasi para siyang threat sa lahat ng tao sa buong mundo. Pero lalabas ka ng bahay. Sa araw na yun? Oo, kasi kailangan magtrabaho eh. Ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard, handa na raw ang disaster response teams na re-responde sa anumang emergency kaugnay ng pagbagsak ng debris. Naka-alerto rin daw ang PNP. Ang Pag-asa, nakatoka sa pag-monitor sa gagawing rocket launch ng North Korea. 2 beses nang tinangka ng North Korea na mag-test ng mga rocket nito, noong 2006 at noong 2009. At sa parehong pagkakataon, bigo ang North Korea. Sa pagkakataong ito, mabigo man muli o magtagumpay na ang North Korea, tinitiyak ng pamahalaan na handa ito sa anumang pwedeng mangyari. Nauna nang nagtakda ang NDRRMC ng exclusion zone na bawal pasukin ng mga eroplano at barko. Ang mga mangingisda at pati na rin mga magsasaka sa Northern at Northeastern Luzon, pinapayuhang wag munang magtrabaho mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ng April 12 hanggang 16. Yun kasi ang mga oras na inaasahang babagsak ang second stage ng rocket dito sa Pilipinas. Pwede naman daw magtrabaho pagkatanghali. May tulong din naman daw na inihanda ang DSWD sakaling kailangan ng mga residente ng makakain. Ang mga barangay officials, barangay captain, ipaalam sa DILG at ang DILG ang magko-coordinate with DSWD para mabigyan ng provisional food assistance yung mga affected fishermen kung sakaling mayroong mga cases na ganon. Pinayuhan na rin daw ng DILG ang mga governor at mayor sa Northern at Northeastern Luzon na maghanda rin ng evacuation centers, medical supplies at ambulansya. Maging mapagmatsyag po. Huwag baliwalain itong issue na ito. Ito ay seryoso. Makinig sa media, makinig sa kanilang telebisyon at radyo.